mamamayan. Ibig sabihin, taong bayan. Tayo na yon, kayo yon, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Mamamayan galit na kay Senador, Senate President Chis Escudero. Okay? At kung bakit sinabi kong galit na at kayo dapat magalit siguro, hindi masama, karapatan nyo pag kayo nagalit, pagka inyong napakinggan itong aking topic ngayong umaga. Kaya ako, justify ko, papaliwanag ko kung bakit na mamamayan galit na kay Escudero as Senate President. Sa ligang batas, hindi sinunod ng Senado. Just imagine sila yung gumagawa ng batas, mga legislator sila, pero mismong major law sa ligang batas, 1987 Constitution, hindi sinusunod ng Senado under leadership sa kasalukuyan ng Senate President. Ipapaliwanag natin yan sa abot ng ating kakayanan. Huwag kayong magagalit. Pero kung kayo magalit dahil malalaman nyo ang totoo, nasa sa inyo na yan. After all, tayo ang nagpapasweldo sa kanila. Ang mamamayang Pilipino, ang taong bayan, ang gobyerno, ang lahat ng nasa gobyerno mula sa presidente hanggang barangay chairman, temporary lahat yan. Pansamantala lang pinagkaloob natin sa kanilang kapangyarihan. Kaya dapat sumunod sila sa batas. Dapat sumunod sila sa taong bayan. Huwag silang hari-hari. Huwag ko akala mo kung sino sila. Mula sa presidente hanggang barangay chairman. Tamaan ang dapat tamaan para sa akin. I don't care. Wala akong pakialam sa mga taong yan. Kasi sobra na. Pinaglalaroan tayo. Binabaliwala tayo. Nalagay tayo sa tubibo. Tayo po ay binabaliwala. Pinaglalaroan tayo ng mga politiko. Ginagawa nilang laruan ang ating gobyerno. Sila lang naman ang nabubuhay. Sila lang naman ang nakikinabang. Sila lang ang nagpapasasak sa kapangyarihan at salapi ng mamamayang Pilipino. Itong gobyerno, itong mga nakapwesto sa gobyerno, sa totoo lang, lalo na ho dyan sa Senado. Hindi ko nila lahat, pero karamihan sa kanila ganyan. Okay? Ito na, kaya nga ito yung topic natin. Mamamayan, galit na kay Escudero. Alam niyo kung bakit? Kasi pagkatapos ng 3 buwan na kanilang bakasyon, umasa tayong lahat sa buong mundo, sa buong Pilipinas ng mga Pilipino, na simula ngayong araw na ito, June 2, magre-resume sila. Magtatrabaho na sila after 3 months na kanilang bakasyon. Dapat ang kanilang pangako ay kanilang gagalawin, pag-uusapan na, itatalakay na nila ang impeachment against Sara Duterte. Yan po'y nakasaad sa saligang batas. Impeachment process. Pero after 3 months, wala silang ginawa dahil nakabakasyon. Ngayon pong araw na ito at ngayon linggong ito, wala pa rin silang balak gawin. Hindi ho nila agenda itong first week ngayong June. Ibig sabihin yung kailang sinabi na pagbalik ng June 2, saka silang magtatrabaho tungkol sa impeachment, hindi po totoo. Nilinlang tayo, pinaglaruan tayo, niloko tayo mga Pilipino. Pro o anti-impeachment against Sara, niloko tayo. Kaya kung kayo magagalit, tama lang yan. Kasi po talagang seryoso itong liderato ng Senado na sa June 11. Alam mo kung bakit tayo pinaglalaro na tayo linuloko ng mga ito? Alam ba niyo yung June 11? Last day na yun ng trabaho nila. Kinabukasan, Independence Day. Araw ng kalayaan. Nasaan ang ating kalayaan sa kanilang mga pinaggagawa? Pinagloloko ang mga Pilipino. Pinaaasa ang mga Pilipino. Nasaan ang kalayaan? June 11, saka sila magtatalakay ng impeachment. June 12, holiday, walang pasok. June 14, sarado na ang Kongreso. Close na ang Kongreso. Sa June 14, babalik sila sa July, last week ng July, 20 Congress. In other words, pag nag-close sila ng 14 nitong June, sarado na ang 19 Congress, mga kaibigan. Tapos na ang 19 Congress. So ito ho yung nakakagalit. Kaya talagang nakagalit ang mga mamamayang nakakaintindi. Itong Senate President sa kasalukuyan, pinaglaruan tayo. Nagsisiguro na huwag siyang matanggal sa pwesto as Senate President. Gusto niyang umabot ng 20 Congress ang impeachment na ito. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto niyang makakuha ng assurance mula sa Duterte Bloc o yung mga maka-Duterteng senador na papabor sa kanya para manatili siyang Senate President. Yan ang una na agenda. Pangalawa, magkakaroon na po ng legal and technical issue. Kukwestiyonin, haharangin ng Senator Bloc, Duterte Bloc, ang impeachment pag tinalakay sa 20 Congress. Kasi ang kanilang paniniwala, isa lang na impeachment ang dapat talakayin sa isang Kongreso. Tapos na at matatapos na nga po sa June 14 ang 19 Congress. So magiging illegal sa kanilang paniniwala. Meron ng technical, meron ng problema sa batas.
pag itinuloy pa ng 20 Congress. So nagsiguro na itong Duterte Block hindi magagalit sa liderato ngayon, posibleng ma-retain sa pwesto si Escudero as Senate President. At pagka kinuwestiyon ng legality ng 20 Congress, pag tinalakay ang impeachment sa 20 Congress, pupunta ng Supreme Court, matagal yan, delay na naman. Delay na naman po. So talagang pinaglaruan tayo. Okay? Kaya ko sinabi namang saligang batas hindi na sinunod kasi po ang linaw-linaw naman. Nasa oras na natanggap ng Senado ang Article of Impeachment doon pang 5 ng February, dapat kaagad-agad nag-impeach na, nag-trial na. Kasi yun ang utos ng saligang batas. Hindi nila sinunod kasi nakaresist sila. Ayaw nilang magtrabaho. Ngayon, ngayong araw na ito ng Lunes, magsisimula nga ang Senado after ng bakasyon, hindi na naman tatalakayin. Another 1 week. So isang araw lang ibinigay. June 11 lang. After niyan, tapos na. Recess na. Sarado na ang Senado at Kongreso. Sa July na sila babalik. Bakasyon na naman sila ng mahigit na 1 buwan. Puro kayo bakasyon pero kayo ay tuloy-tuloy ang sweldo, allowance, lahat ng gastos ng mamamayan. Tuloy-tuloy. Wala namang holiday. Wala namang bakasyon ng papapasweldo at gastusin ng mga senador. Pero wala namang ginagawa. Masyado silang nag-i-enjoy, masyado silang nagpapakasarap sa buhay sa kanilang bakasyon. Pero yung taong bayan na kumplenan ng Article of Impeachment, sila po ang biktima dahil silang may-ari ng pera na sinasabing hindi tamang nagamit ng Office of the Vice President, ayaw nilang talakayin. Paisi-isi sila dahil sa kanilang personal interest. Interest na manatili ang Senate President, interest ng iba na bigyan ng proteksyon si Sara, interest na harangin para wala ng impeachment sa 2020 Congress by July dahil mate-technical. Kasi nga kahit mga abogado nagdidebate na ngayon, may mga abogado ang sinasabi nila hindi na pwedeng talakayin sa 20 Congress ang impeachment. May nagsasabi naman pwede pa. So away na. Papunta ng Supreme Court. Magtatagal yan. Napanis na ang isyong ito. So yan po ang nangyayari. Hinostage ng Senado under Senate President ang katarungan, ang justisya, ang katotohanan na gustong malaman ng taong bayan paano ginamit ng Office of the Vice President ang 625 million confidential at intelligence fund. Bakit merong korupsyon na bigayan ng sobre 50,000 each sa mga opisyalis ng Department of Education? Bakit ang acknowledgement receipt ay kung sino-sino lang na tao, na pangalan, pero hindi daw tao, sabi ng Philippine Statistics Authority. Yan po yung mabibigat na akusasyon sa Article of Impeachment. Pero bitin na bitin kasi pinaglalaruan ng Senado. Ayaw magtrabaho ng Senado. Paisi-isi ang Senado under leadership ni Escudero. Kaya nga sinasabi ko, mamamayan, galit na kay Escudero. Sino matutuwa sa pinaggagawa niya? Nagpe-press conference siya halos every other day. Ang daming interview niya. Bakit ang dami niya nagagawa sa press conference at interview at ang dami niya sinasabi? Bakit hindi mag-resume ang Kongreso noon, ang Senado, at magtrabaho? Ngayong magre-resume na start today, June 2, hindi pa rin isinali sa agenda. Next week pa, June 11 pa, kung kailan uwi na. Kinabukasan, recess na. Sunod na araw, close na. Di ba? Di ba pambabastos ito sa taong bayan? Panlilin lang ito, kawalan ng respeto ng Senate President sa mamamayang Pilipino. Hindi lang po ang mga pro-impeachment ang kanilang niloloko. Pati po yung anti-impeachment. Kasi yung mga yan naghihintay din para malaman ang katotohanan. Kung tatapusin na ba o hindi ang impeachment, hindi na nila alam, hindi natin alam. Senado ang may kontrol. Pero pinaikot-ikot, dinilay, pinaglaruan tayo, tsubigo talaga eh. At yan ho ang mga dahilan. Gustong ma-technical para mawala ng impeachment. Gustong manatili dahil kakampihan sila. Gusto nilang makuha ang majority para manatiling Senate President. Alam nyo kasi, maraming mga senador pabor na kay Tito Soto. So ang posibleng ginagawa ni Escudero, pigilan itong impeachment para makuha niya ang Duterte senador, elected senador, dating mga senador, para pambabor sa kanya pagka walang impeachment. Mas good kasi gusto ng Duterte senador, Duterte Black na senador, walang impeachment, manatili si Sara Duterte as Vice President. At yan ang mangyayari pagka hindi ko talaga binigyan ng oras at hindi na talaga binibigyan ng oras ni Escudero. Ang kapalit niya, manatili siyang Senate President. So para hindi maagaw sa kanya ni Tito Soto. Ano meron? Di ba personal lang?
Ang Senate President, personal interest yan ng mga politiko. Hindi yan interest ng mamamayang Pilipino, mga kaibigan. Ang interest ng mamamayang Pilipino ay malaman ano ang totoo sa Article of Impeachment. Pitong Article of Impeachment. Yan po yan eh. Bitin na bitin tayo. Pinagtatawanan na tayo sa international community. Kasi yung impeachment dito sa atin masyadong nadribble, masyadong pinaglaruan, masyadong pinaikot. Ang linaw-linaw ng saligang batas. Inuulit ko yung sinabi ko nung isang araw. Kung ayaw yung sundin ng saligang batas, i-abolish na lang ito. Para wala ng gobyerno, wala ng Senado. Mga buwisit itong mga politikong ito sa totoo lang. Nakakabuwisit na po. Alam nyo, kung matino kang Pilipino, magagalit ka talaga eh. Pero kung wala kang alam at wala kang pakalam, matutuwa ka pa dahil pinaglalaruan tayo. Pero ako hindi. Wala akong pakalam sino, kahit sino sa kanila. Kahit tumutulong ako sa gobyerno, kung palpak talaga para sa akin. Para sa akin, sino sila? Tayo nagpapasweldo. Uulitin ko ang aking paniniwala. Ang mamamayang Pilipino, ang gobyerno, ang lahat na nakapwesto, temporary lang. Kung ayaw maglingkod ng tama, palitan natin sila. Kung ayaw nilang maglingkod at ayaw nilang magtrabaho, magsipag-resign sila. Ipagkaloob natin sa matitino at may pag-asa na humawak ng gobyernong ito. Bakit tayo aasa sa mga paisi-isi? Bakit tayo aasa sa mga pinaglalaruan tayo? Bakit tayo aasa sa mga personal na galaw nila? Yung interest ng mamamayan, baliwala. Lahat may interest. Ano ba ang Article of Impeachment? Totoo ba ito? Hindi. Pero bakit yung binibitin? Isipin mo pag dumating yan ng 20 Congress, debate yan. Sigurado makakarating sa Korte Suprema. Matatagalan yan. Mabuti kung hindi makailam ng Supreme Court. Siyempre, pag may nagpetisyon, makikialam sila. Yan ang trabaho ng Supreme Court. Kahit na anong issue, pag mayroong question, may nagpetisyon tungkol sa legality ng mga pinag-uusapan, makikialam ang Supreme Court. Pwede silang magsabi ng constitutional or unconstitutional ang pinag-uusapan. Yun naman ang trabaho nila. Pero bago gawin yun, medyo matagal. Ay pag na-TRO pa, huwag naman sana. Huwag naman sana, pag naglabas pa ng temporary restraining order, ay di matagal yan. Sana huwag maggawin ng Supreme Court yun. Pero hindi natin masisisi. Pagka nakakita sila ng mga valid na petisyon, siyempre kukunin pa yung side ng Senado, kukunin pa kung sino-sino, debate na naman sila. Pinag-uusapan lang, may kasalanan ba? Si Sara o wala? Papatunayan ng prosecutors ang kanilang ebidensya, ididepensa ng Defense Counsel ang kanilang kliyente, yun lang ang pag-uusapan dyan. Then magbubutuhan ng senador kung guilty or not guilty after ng kanilang evaluation sa mga ebidensya. Yun lang eh. Pero ngayon pinatatagal ang pinatatagal. Dahil nga sa kanilang mga personal interest. Wala akong personal na galit sa Senate President. Kilala ko yan. Kilala rin niya ako yan. Dahil congressman pa lang, kinocover ko na reporter pa ako sa Kongreso yan. Anak yan ni dating Ministry of Agriculture Escudero ng Sorsogon. Veteranong senador, abogado. Pero ang feeling kasi ng mga statement, parang siya lang eh. Hindi naman niya sinabi na ito yung boses ng mga senador. Laging siya lang ang nagsasabing, hindi pwede. Dahil nakaresist kami. Ngayon, magbabalik na kami, hindi pa rin pwede. Kailangan ay sa June 11 kasi meron kaming ibang priority. So priority nila, paano kalang batas? Ang dami-dami ng ating batas, hindi natin kailangan yan. Yung mga paano kalang batas yan, pwedeng pag-usapan, i-repeal yan sa next Congress. Yun naman talaga trabaho ng Kongreso at Senado. I-repeal ang batas, i-appeal ang yung amyenda ng batas, i-repeal ang proposed bill na hindi natapos. Pero itong impeachment, ito ang oras ng hinahabol dito. At obligasyon ng Senado ito. Yung obligasyon ng Senado, iniiwasan. Yung proposed bill na matagal ang talakayan na hindi naman kailangan, yun ang uunahin. Yun lang ang dahilan eh. Sandali lang eh, parang gano'n dating. Saka na natin pag-usapan sa June 11 ang impeachment kasi meron kaming ibang agenda. Ano yung agenda? Proposed bill. Hindi mahalaga sa taong bayan ang proposed bill sa panahon ito. Ang kailangan ng taong bayan, Mr. Senate President, ay magsimula na sa impeachment trial. Pinaglalaruan tayo, pinapaikot tayo. Ha? Ilalagay tayo sa tsubibo itong liderato ng ating Senado. Kung yan ay boses ng buo lahat ng Senado, dapat yung mga senador magsalita rin. Bakit tahimik sila? Bakit ang Senate President lang ang nagde-decide kung tutuloy o hindi? Bakit parang hari-hari siya dyan? Meron bang consultation? Meron bang caucus na ginagawa kayo? Hindi namin nakikita. Bakit pag nagsalita ang President, ang Senate President, gano'n na ang nangyayari? Wala nang pagtutol yung ibang senador. Tahimik na ibang mga senador. Hindi gano'n ang Senado. Ang Senado ay ang mga senador pare-parehas ang authority. Ang Senado, ang mga senador dapat kinukonsulta sa lahat ng isyong pinag-uusapan.
Hindi pwedeng ang Senate President lang ang magde-decide. Tama yung sinabi ni Tito Soto. Dapat boses ng Senado, hindi boses ng isang tao lang. Hindi desisyon lang ng Senate President. Dapat ang Senate President nagkukonsulta sa mga kapwa senador. Kung ano ang boses ng majority ng senador, yun ang dapat masunod. Pero sa ngayon, wala naman tayong nadinig na boses ng majority ng senador. Boses lang ng Senate President. Ayaw ko ng impeachment kasi nakareses sila. Ngayon, tapos na ang recess, ayaw pa rin talakayin. Next week pa rin. Kung kailan pa uwi na, tapos na. Last 2 minutes yan. Isipin mo, tatalakayin ng alas 4 yata o alas 9 ng umaga kung anumang oras sa Tuesday, o sa 11. Alam mo yung 11? Wednesday yun eh. June 11, Wednesday. Bibigyan lang siguro ng isang oras yung article of impeachment, yung prosecutor. Tapos break na kasi Independence Day, holiday. Di ba? Tapos na. 2 linggo lang ang trabaho ng Kongreso. June 2, simula today, ang Kongreso at Senado, hanggang 14 tapos na. 2 linggo lang po natitira. Although yung kanilang authority hanggang June 30. Pero 2 linggo lang ang kanilang trabaho. Recess na naman. After 3 months na recess, 2 linggong trabaho, recess naman sila ng mahigit na 1 buwan. Kasi babalik sila, kung di ako nagkakamali, July 28 para doon sa State of the Nation Address. Yan na po yung July 28, yan na yung 20 Congress, ibang komposisyon na ng mga senador at saka congressman. Tapos na yung 19 Congress. Doon na nga po na ang issue technical. Kukwestiyonin na ng mga Duterte senador ang legality ng impeachment kapag tinalakay ng 20 Congress. So pinalaki ni Escudero ang problema ng bayan. Pinalaki ang isyong ito. Pag kinuwestiyon ng mga senador, Duterte senador, ang legality ng impeachment, hindi pwedeng ibaliwala yan. Magdidebate sila dyan. Makakarating pa nga ng Supreme Court. O sino may kasalanan? Again, Senate President. Kasi pinaabot nila yon. Samantala kung ginawa ito nung February, this time tapos na yan. 2 buwan tapos na ang trial. Recess na, wala silang ginawa eh. Kahit sabihin nila, mayroong eleksyon, ang mga senador busy kumakampanya, hindi. Ang kampanya ay personal yan. Kahit na panahon ng kampanya, pag mayroong impeachment, dapat ang mga senador nasa Senado at maging senador judge. Hindi sa kabalang eleksyon. Kasi yung eleksyon, yan ay personal niyang trabaho o galaw. Pero ang Senado, bilang senador judge, yan ay obligasyon sa bayan. Yan ay nakasaad sa saligang batas. Pero hindi talaga ginawa. Yan ang mga dahilan kung bakit sinasabi kong mamamayan, galit na, as in galit na, kay Senador Escudero.